So magandang araw sa inyo lahat at ipagpapatuloy natin ang pag-uusap natin tungkol sa demand and supply equilibrium. Pagpasensyahan nyo na, may naiwan tayong dot dito at gagamitin naman natin ngayon yung ating demand curve and supply curve para mas lalo tayong maliwanagan kung ano ba ang demand and supply equilibrium. So gagawa tayo ng demand curve and supply curve. So the basic, the price, the quantity, and then ilalagay natin yung mga presyo and of course the quantity. Then gawa tayo ng demand curve para sa puto bongbong. Okay, mapapansin natin dito na patay sa law of demand, habang bumababa ang presyo, yan, bababa ang presyo, parami ng parami ang handa at kayang bilhin ng mga consumer. Then next, makikita naman natin sa law of supply na habang tumataas ang presyo, parami ng parami ang handa at kayang ibenta ng mga producer kasi sa kikitain nila. So, hindi pa yan yung equilibrium. So, yung equilibrium ay binubuo ng una, equilibrium price, kung saan ang presyo, kung saan ang dami ng hinihiling ay katumbas ng dami ng ipinagbibili. Okay? So, batay sa curve natin, ang intersection ng demand and supply, ang presyo ay 15. Tinatawag natin siyang equilibrium price. Now, ang kasunod naman ay ang quantity equilibrium or equilibrium quantity na sinasabi naman ito na ito yung dami ng isang produkto o serbisyo na binibili at pinagbibili sa presyong equilibrium. So, kung ang 15 ang equilibrium price, anong quantity? Yung binibili sa presyong equilibrium, and that is 30. So, batay sa curve, ito ay 30 pirasong puto bongbong sa halagang 15 piso. Ito yung equilibrium natin. Okay? Yung pagtatagpo ng presyo at ng equilibrium quantity. So, pag sinabi natin quantity demanded or sabi natin equilibrium is quantity demanded is equal to the quantity supplied. So, QD is equal to QS. At batay dito, narito tayo sa 15 at 30. So, ito yung punto, this one, ito yung punto kung saan ang dami ng kaya at handang bilhin ng mga consumer ay kaya at handang ibigay ng producer din. So, ibig sabihin, walang surplus, walang shortage na nangyayari. So, makikita rin natin siya dito sa ating demand and supply schedule. So, yung price daw ay 15. Okay, ang quantity demanded ay 30. At ang kayang supply ng mga producer ay 30 rin. So, equal yung demanded, quantity demanded, at yung quantity supplied. So, hindi naman ibig sabihin na laging equal lagi as in 30, 30. Yung quantity demanded, ang value ay 30, ang quantity supplied ay 30 din. Or quantity demanded is 40, quantity supplied is 40 din. So, depende siya kung nasaan yung intersection. Ngayon, paano natin i-compute ang equilibrium ng quantity, ng demand at ng supply? So, paano naman natin i-compute yung equilibrium ng quantity demanded at ng quantity supplied o ng demand and supply? So, meron tayong formula at ito ay QD is equal to QS. At tandaan, equilibrium ay nagkakasundo ang mga mamimili at ang producer sa presyo at dami ng produkto na kanilang bibilhin. So, familiar naman kayo sa function ng QD at QS at ito'y napag-aralan natin sa mga nakalipas na araw. So, ang QD is equal to A plus BP. Alam na natin, balikan na lang natin ha. Kung nalimutan nyo na kung ano ang A, kung ano ang B, kung ano ang P, ano ang quantity demanded, balikan nyo ang mga nauna nating videos. At sunod, of course, quantity supplied. Again, this is S. Hindi siya D, is equal to C plus BP. Balikan niyo yung mga concept notes natin, yung ating mga video para mas mabalikan, para ma-review niyo kung ano ba yung A sa quantity demanded at B at ano naman yung C and B sa quantity supplied. So,
let's say for example, meron tayong given na equation na QD is equal to 100 minus 5P. Tapos, may quantity supplied equation tayo na 20 plus 3P. Ang tanong ko, hanapin ang equilibrium. Okay, paano natin gagawin yon? So, the first thing that you have to do is to set this QD as QD is equal to QS. So, tatanggalin natin itong QD, tatanggalin natin itong QS kasi ito na yon. Susulat natin. Next, ililipat natin itong 20 sa kabilang equation. Pagsasamahin natin silang ng 100. And this will become negative kasi inilipat natin siya sa kabilang equation. As ito naman 5P, ililipat natin siya dito at naging na siyang positive. So, we can simplify this already. So, 100 minus 20 is 80. Pwede nyo na agad itong simplify dito sa third step, pero hindi ko na muna para mas makita nyo yung proseso. Then next, ibababa natin at magiging 8P na siya. The next thing is to divide both parts with 8. So, 80 divided by 8, 8P divided by 8. Kakancel natin itong 8 dito, di-divide natin siya, which will give us the price equilibrium of 10. The next step is for you to supply this price maalinman dito sa QD at dito sa QS. So, unahin natin ito sa QD, 100 minus 5P. So, baba muna natin siya. Next, supply natin yung equilibrium price na 10. This will give us 100 minus 50 and the quantity equilibrium is 50. Next naman sa quantity supplied by the way, iginarap ko ito dito, pero ito ay dapat narito sa baba at itong price ay dapat narito sa vertical axis. So, ngayon nakuha mo na yung equilibrium price, i-substitute mo na ang value ng P sa QD para makuha ang equilibrium quantity. Ginawa na natin yung kanina. Okay? Then, sa QS naman, i-substitute din lang natin 20 plus 3 times 10. This will give us 20 plus 30 at i-simplify natin 50. So, dun sa equation na QD is equal to 100 minus 5P, QS is equal to 20 plus 3P, ang kanyang equilibrium price, ang kanyang PE ay 10 at ang kanyang equilibrium quantity ay 50. Pagkatapos mong panood ng video na ito, ay pumunta ka sa ating Google Classroom at sagutan ang mga exercises.